bakit ako pinili mo tinalaga? Hindi mo kaya isipin, pinili mo kahit sa dati. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay ibigay sa akin. Kaya salamat Panginoon, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo.
pagsamba. Ang itinakwil ng Diyos ay di niya pinagpakisamahan. Mga takot ay kay Yahweh, kanyang pinaparangalan. Sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat, ang naman ang mangyari, salita'y tinutupad. Awit na pagpupuri, awitin po natin ang Holy, Holy, Holy. Tayo po ay umuha namin. Ama namin na sa langit, kami po ay labis na nagpapasalamat sa iyong walang sawang pag-ibig at pagdatinga sa amin. Sa bagong simula na iyong pinagkaloob sa amin, sinusuko po namin sa iyong lahat ng bigat ng nakaraan. Mga pagkukulang, sugat at takot at matagal namin kinimkim. Hinihiling po kami na may linisin mo ang aming mga puso at punuin mo kami ng sariwang pag-asa at lakas mula sa iyo. Turuan mo rin po kaming lumakad bawat araw sa iyong liwanag at kalooban na may pusong nagtitiwala at handang sumunod sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Lumala ng langit at lupa at sa Kristo na anak ng bugtungan. Panginoon natin na nasiwa ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay, inilibig, sa tatlong araw ay nabuhay sa patay. Umakyat sa langit, upo sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula sa paririto, upang ukunan ng mga bubuhay at mamatay. Sinasapalitan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesia ng Lagana, at pagkikilisan ng mga banal, ang katatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen.
tawag po na si kapatid ng Oliver para sa panalangin sa mga bata. Si Kuya Lucy po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, narito Panginoon ang mga batang ito. Meron silang mga talento na binabahagi sa inyo. Nawawa Panginoon ang talento nito ay maging kalugod sa iyo. At sana Panginoon, sa kanilang paglaki o Panginoon ay magkaroon sila ng takot sa iyo Panginoon. Tulungan sila o Panginoon sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglalaro. Ikaw ang lumabay at magpala sa kanila. Ito po ang aming isang magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinahayag ang pagkasa ng kanilang kasulatan po sa Mateo 5, 1-12. Ang sermon sa Biblia. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila ay bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at maganap, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen.
patuloy mo pagpalain ang mga kamay na nagbigay at naway patuloy na magamit ito sa iyong bahay tahanan, sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name, Amen. Salamat po sa isa na awit. Gandang umaga po sa ating lahat. Parang mahina, ano? Gandang umaga po sa ating lahat. Yun. Malakas-lakas na. Kanina, parang medyo tatagilid yung bangka natin. Wala pa masyadong kapatid natin dito sa left wing natin. Ano po? Salamat din tayo at meron tayong bisita ngayong umaga. Layo naman iha ng kanina
Winelcome ni Ate Cathy, ang layo ng Tarlac, from Tarlac. Yung ba ay bigla o every Sunday dito ka na? Ha? Salamat po. Nakikilala nyo pag talagang Methodist member. Sa kabilang norte po, sa kabilang distrito, hinahanap po sila ng ID. Tama? No, sa inyo, may ID. May ID po ang mga Methodist member. Sa norte po, pag gusto na sumimba, ibibigay sila ng katunayan na sila ay talagang modified UMC member. Sa norte po yun, dito naman NEBT. Ewan kung gagawin niyo po dito yun. Kanya-kanyang, sabi nga kanya-kanyang trip yan Trip yan mga kapatid. Wala daw basag trip. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Napakabilis ng buwan. Ngayon po ay Pebrero na. At marami ng mga darating na kaganapan. Ano po? Hindi lamang yung mga napag-usapan po sa konseho. Kanina lang nag-text si Shekinah Ronda, yung Pangulo ng NEBD Youth. Pero hindi naman dapat magpaalam kung hindi dapat i-inform. Information lang. Kapag gagawain naman ng ating distrito, sila nagbibigay ng info sa Feb 22, Sunday po yan. Feb 22, Sunday, yung kanilang Love Fellowship. Nagpapaalam po sila. Maaari daw po ay dito ganapin yung kanilang Love Fellowship. Feb 22, 1 to 4 ng hapon. So, siguro natutunan nila na air conditioner yung iglesia nyo. Tama? Malakas ang pang-amoy, ano? Para pala mga baboy mo ito, matatalas ang pang-amoy, ano? Meron kasi mga baboy mo, matalas ang pang-amoy. Pero natutuwa tayo dahil yung ating isa sa membro ng pamilya, ng inaon, dito nila napila. Yung mga young people natin, mga district officers po natin. Sila ang ilan dyan pamayaf na. Hindi ko na kayo papakalaman. Pamayaf na kayo mga kapatid. Yes, sila daw pong bahala sa merienda. Umuo agad ako kasi sila daw bahala sa merienda. Dagdagan nyo na lang po, ng malamig na tubig, malamig na inumin. Hindi naman sila mahirinan. Malamig na tubig lang, sapat-sapat na. Kasi yun lang ang hiningi ni Jesus kung gusto mong pag may humingi sa'yo ng inumin, ng tubig, anong gagawin? Bigyan mo. Dahil kung ako ang binigyan mo, kung binigyan mo siya, ako ang iyong pinainom. So, tubig na malamig lang ay sapat na. At gamit naman nila yung natin, yung chairs, na aircon. Ang dalawa ay nais namin, siguro ilang mahalagang paalala sa ating lahat. Ayun po, papakita ko na sa inyo. Hahanda na po para sa ating Lenten offering. Lenten offering natin. Magsisimula sa Feb 18 hanggang April 5. Ano po? Pinapaalala ko kung naghulog na ako, baka makalimutan ko except, sabi nga excluding Sundays. Excluding Sundays. Kaya yung po Easter Sunday natin, yung April 5, ay doon natin dadalhin sabay-sabay yung ating mga alkansya. Piso bawat bata. Kaya kung 5 yung anak, 7 yung anak, 8 pesos na yun a day. Medyo mabigat na. Sino ba rito ang walang anak? 10, 11, 12, 15, wala. Ang 3 lang. Mabigat na. Kung 3 pesos, kung 3 anak, mabigat na sa bulsa yan. Kung 3, abi, Sa mga young people natin, naka-ready na ba kayo? Ng inyong alkansya, 5 pesos a day. Ready kayo? Kung malakpakan kayo malakas, kung ready kayo 5 pesos a day. Wala pumapalakpak, hindi sila sangayon. Sangayon kayo? 5 pesos a day? Taas ang kamay, taas ang kamay. Isang MYF club nga, isang MYF club.
O, hindi rin nila alam yung MYF Club. Ano pa naman ito? MYF Club, ready, go! O, hindi kasama adult. Young people lang, young people. Ready? Ready? Hindi po kayo kasama. Young people lang. Alam mo nila yan. Alam na alam nila. Kahit natutulog sila, alam nila. Ready, go! Okay. Eh, sumasabay kasing adult eh. Oo. Pero sakayon kayo ha. Kumalang pa kasi kayo eh. 5 pesos a day. At sa ating mga adult ay 10 pesos a day. 10 pesos po yung nilagay ko. Mga kapatid, tulungan tayo ay, yan naman po ay 40 days and 40 nights lang naman. Quaresma. Ibig sabihin ng 40 means Quaresma. At isa yan sa makakadagdag ng kalagayan ng pananalapi ang ating iglesia. Bukod po dun sa tinatawag nating, ano tawag dito? Building fund, ano ho? At yung isa pa, General Major, ano ba yun? General Major Fund ba yun? General lang, mas mataas yung General sa Major Fund. General Fund, opo, kaya patuloy lamang tayo mga kapatid magtiwala na isa ito sa bunga ng ating pagsang-ayon. Wala na tayo ay bautismuhan, binyagan, tayo ay mangako sa iglesia. No? Kung talagang sinasabi natin tayo ay mga metodista, mga iglesia, miyembro dito, no? Bahagi ng iglesia, ay nagpapahayag tayo ng ating pagsuporta, nagpapahayag tayo ng pagmamalasakit. No? Bukod dyan sa Lenten season po na yan, ay nalalapit na rin yung ating church anniversary. Kailan po yun? April. Sabi nila, April gawin na po April 26. Bahala na po ang anniversary committee niyan. Yung ating mga hermana mayor, hermana mayor natin. Ano? Anniversary committee tama dahil may kasabay ng mga kapatid nating Romano na siyang nakasabay sa ating fiesta. Oh. Fiesta. Kung naghanda sila, dito na naman kami, text nyo lang kami, bitahin nyo kami. Bakit ba? Pagkain naman yun. Ang masama daw yung lumalabas sa puso ay galing sa puso at lumalabas sa nguso. From puso to nguso. Yun ang masakit. Ano ha? Nakikita yung kabanalan nating panlabas, pero pag uwi sa bahay, kung magmura na, kung magtungayo naman tayo, pataling pa sa kutsilyo ng kusina, kung manungayo tayo ng kapitbahay, kung manurot tayo, kailangan ay wala sa puso. Sabi nga, we can give without loving, but you cannot love without giving. Talagang, sige, matters of the heart, usapin ng puso. Dahil yung ating pinag-usapan na Beatitudes ay hindi po siya panlabas, kaya nga attitudes eh. Beatitudes. Beatitude. Hindi siya galing sa labas, hindi external, kundi galing sa loob. Ang pagiging, yung sinasabing mapalad. Di ba, mapalad? Ang tanong dyan ay ano? Sa general question, sino-sino nga ba ang mapalad? Diba? Kung meron mapalad, ay meron sawing palad. Kung meron din sawing palad, ayun na. Namimighati rin naman kung minsan. Umiiyak. Kaya, namimighati. Para daw, ang mga recipients daw po yan ay yung mga namimighati. Pighati. Alam niyo ba sa English ang pighati? Alam niyo ba sa English ang pighati? Pork chop. Naniniwala ba kayo na ang English ng pighati ay pork chop? Ano ba sa Tagalog ng pig? Di ba pork din sa English din? At yung hati, pero chop-chopin mo eh, baka hindi nagkahati-hati yun, di ba? Alam niyo na ngayon, pero mo sa tanda ko ito, ngayon mo lang nalaman, ang English pala ng, ang Tagalog pala ng pork chop ay pighati. Di ba? So, tumawa naman kayo. Yan na may joke ng matatalino. Pag hindi kayo natawa, bobo kayo.
Kumawa kayo. Alam nyo, hindi kailangan ng palaliman sa buhay. Minsan, ganun tayo, no? Kahit napakababaw ng kailangan lang ay maging mababaw tayo sa buhay. Huwag tayo masyado pakalanin, baka naman malunod tayo mga kapatid. Huwag tayo masyado pakalanin. At itong mga sinabi ko, mga ilang announcement, mga paalaala sa atin mga kapatid. Kaya hindi lang tayo magugulat kung hindi sinasama natin sa mensahe yung ating mga announcement. Tulad ng ating church anniversary is coming April 26. Paghahandaan po natin yan. Anong klase mga pagkain? Mga speakers natin, inaayos na rin po natin. Pero bago yun ay doon muna tayo sa gagawin natin, gaganapin natin Lenten season. Lent season ay yung panahon ng Kwaresma na yung Sabado, 12 hours, Sabado de Gloria, Black Saturday, ay doon tayo mag-aayos ng ating altar. I-condition natin na talagang yung solemnity. Yung solemnity, tahimik talagang walang anumang distraction. Meron tayong panalangin. Kanya-kanya tayo buha ng oras. Kung ilang minutes kayo mga nalangin, luluhod po rito, 3 siya, 3, kung ano yan. Tigalawa, 5 to, hindi ko po alam. Sadyain natin, mga kapatid. At alam ko na iniisip natin, maraming mabigat na obligasyon na kinakaharap tayo. Marami. At tumisan doon lang tayo tatanaw, titingin, tututok, focus. Talagang madadala tayo. At parang side up na lang, parang side piece na lamang. Side piece kung merong main dish, kung merong main course, yung side piece lamang natin, yung pagdalo sa iglesia, pagdalo sa midweek. Parang yung tira-tira na lang ng oras natin, kaya tayo dadalo. Yung mga side dish natin, di po ba? Yan. Pero usapan natin, sino-sino nga ba ang malapad? Sino-sino nga ba ang mapalad? Diba? Tingnan mo yung katabi mo, mapalad ba yan o malapad? Sabihin mo, kung malapad yan, mare, kapatid, lumalatag ka. Magdamit ka, lalo na ngayon. Lent season natin, di ba? Lent season natin. Naku, weekly mga kapatid, magugulat kayo dahil sana mangyari yung aking ginawang kung ano man yung ipagdadayet natin sa loob ng 40 days, excluding Sunday. Dahil Sunday ay ginatawag daw natin cheat day. Hindi mo nagnanakaw ka. No? Masamang pakinggan eh. Ano lang sila yung cheat day, magnanakaw ka. Di ba? Sabihin talagang yung Sunday, excluding Sundays ay cheat day, magpapakabusog tayo. Di ba? Kaya walang pork, gulay, isda lang, no coffee. Kami nakikita niya tilalim. Pinakakapi ko siya ng nilagang guyabano, nilagang avocado. Magtiis ka, nandiyan ka sa tabi ko eh. Di ba? Masarap. Wala mo ng coffee. Wala mo ng Starbucks. Alam niyo ba yung segment ni Big Soto, no? Yung Starbucks. English na Starbucks. Magkano yung Starbucks mga kapatid? Sa coffee na yun? 380, 370. Pinatili naman ang kape na minsan. Pag-uwi ko sa bahay, alas 2 na madaling araw, di pa ako tulog eh. Ibig na magpasalamat ako, tinawagan ko, sabi ko, itong pinili mo sa akin, nilibre mo nga ako, di mo naman ako pinatulog. Hindi po. Alas 2, Gis, di pa ako gising, di pa ako tulog. Pagkamahal-mahal, 370, 380. Tapos sa mga pagkain sa loob, puro mga sweet pa. Hindi ko dinadala sa Ate Mary eh. Dinadala ko lang siya sa mga yan lang, no? sa tabi-tabi. Yan lang ako kay Ate Rosa. Andiyan mo si Ate Rosa? At kumakain kami ng peroy na mga basa. Kung ano yung pinagbasagan nyo, yung nakakainin namin. Pastor, mga kaya lang mga basa. Papakimay ko yung mga peroy na basa. Buhusan, papalihan ko na ng tubig na kumukulo eh. Tanggal na yun. Diyan lang kami at doon sa kanyang sukang matabang. Talaga naman kailangan sukang matabang. Alam ka namang sukang matamis. Di ba? Totoo lang tayo. Sukang matabang. Pero masarap.
Amen, mga kapatid. Pinag-usapan natin ay ito yung napapanahon ang ating the Beatitudes o kung ano man yung ugali, gawi sa panloob, hindi sa panlabas. At maraming mga kapatid ay kung meron nga sabi nga natin may mapalad, sino-sino nga ba ang mapalad? Ano? Sino-sino nga ba ang mapalad sa ating lipunan? Maraming klase ng mapalad. Ayaw naman natin pag-usapan yung malapad o lumalapad ka na, kundi mapalad. Mapalad, di ba? Bukas palad. Kung meron sawing palad, ay meron bukas palad. Diba? Sino-sino nga? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang bukas palad dyan? Pero huwag ka mawumuta. Ano sinabing magbukas palad sabayan mo naman ng utang. Di ba? Wala nang problema mangutang, kundi marunong tayo magbayad. Amen? Apo. Kaya, ready po ninyo dahil sa darating na Feb 18, ang ating Ash Wednesday. Ilan ang pakiusap ko dahil yung ating midweek ay Webes, baka yun na rin ang pinaka-midweek natin, mga kaya yun na rin ang pinaka-midweek natin, yung Ash Wednesday, alas 6 ng hapon. At ngayon pa lamang ay nagsusunod tayo. Actually, meron na kayong dapat nakahandang sinunod na palaspas. Sa darating after po kasi ng Ash Wednesday. Ano po ang kasunod doon? Palm Sunday. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus. Yung po lahat, automatic yung kahit na natutulog kayo, alam nyo na magkakasunod na yan. Ash Wednesday, Palm Sunday. Anong susunod sa Palm Sunday? Transfiguration. 1, 2, 3, 4. Sunod-sunod doon po yan. Alam na natin ang lectionary calendar natin at yung mga ordinary colors. Alam na natin mga kapatid. 50 taon na po ako sa ganito kaya kahit nananaginip kayo na sinasabi ko, transfiguration, nananaginip ko, transfiguration na sinasabi ko. So, dapat po nga ay may nakahanda na kayo dito, hindi na ako magtitimpla. Ako pa yata magtitimpla ng sinunod yung susunugin ko kasi. At may ritual po yun. Akala nyo ba, basta nagsunog ako dyan, baka makasunod pa ako. May service po yun May service po yun. At gusto kong ilahad sa inyo yung ating book of worship. May sinusunod tayong book of worship yan. Kaya inaalayahan ko kayo kung maghahanap na ako ng palapa ng o yung palm drive o ng dahon ng buko. Yan po yan. Dapat sinusunog po yun at may service po yun. Parang parang bonfire. Hindi ko nabanggit yun sa ating concept ito. Ano nga ba ang sentro mga kapatid? Bakit ito ang natiling sentro ni Jesus? Bakit ang naging pinaka-pulpito niya ay ang mismong mundo? Mapalad. Sino nga ba ang mapalad? Mapalad ka na kung isa sa mga anak mo ay walang pasaway. Mapalad ka na kung isa sa mga anak mo ay talagang kung dumating ang panahon sa mga anak mo ay nagbabalik tanong sa iyo. Mapalad ka na kung isa sa mga anak mo sa panahon ng pagtanda mo, panahon ng pag-edad mo, nagkakasakit ka ay may nag-aalaga sa iyo. Yun ang aming pinaka-asa kasabi natin. Hindi lang nasusukat kung ano man ang social status natin, hindi ito sinusukat kung ano ang ating educational attainment, hindi sinusukat kung ano ang ating koneksyon, kung ano ang ating narating na, anong estado na narating natin sa buhay, kundi sa isang simpleng mensahe ni Jesus. Sino nga ba ang mapalad? Maraming kasi mapalad Yung magkaroon ka ng mabait na asawa, anong tawag doon? Mapalad ka na. Tignan mo yung katabi mo. Sige, tignan mo yung asawa mo. Mapalad ka ba dyan? Mapalad ka dyan? Yung makayelo. Tumitingin siya. Sabi ko, mapalad ba ako sa'yo? Mukhang nga po nga. Mukhang, hindi ka naman sisisi. Mapalad ka na. Kapag ang asawa mo ay nagbibigay ng buo ng sweldo mo, mapalad ka na kung asawa mo hindi lasinggero. Mapalad ka na kung asawa mo ay
Pogi. Ayun, mga English at talagang ikaw. Talagang ikaw ang unang-unang fan ko. Mapalad ka na kung asawa mo ay hindi sa bungero. Di ba? Akala kasi natin, tumitingin tayo sa mapalad, sa lipunan. Pero bagaman, ang beatitude ay isang klase ng salamin sa ating lipunan. Ibig sabihin, sinabi ito ni Jesus, hindi lamang para maging tuntungan ng mga mahihirap sapagkat ang Matthew ay tinatawag natin poor in the spirit. Pagdating kay Luke, talagang ang kanyang audience ay mga mahihirap. Dalawa po kasi yung audience niya. Iba yung audience ni Matthew, ni Mark, ni Luke. Ano? Iba yung nakitang kalagayan ni Luke sapagkat talagang mahirap, mga aba, mga talagang mga sala. Ano? At iba naman ang naging pananaw ni Mateo. Sabihin na natin, dalawang klase ng pagiging aba ang sinasalamin ng Beatitudes. Hindi lamang sila mga aba sa kanilang espiritu, hindi lamang sila uha o guto sa paghahari ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, sa kabutihan, kundi gutom din sila physically. Gutom din sila sa kanilang kalagayan. Ano po? Diba? Kaya, kung sinasabi ito sa atin, Jesus, mga kapatid, hindi lamang para sabihin sa atin, kundi meron siyang nais na ipahayag bilang isang radikal na yung huli, siyang inuuna ng Diyos. Ganun lang po ang ibig sabihin. At kung sino yung unang-una, ay siya hinuhuli. Kita po na ninyo, nang makita ni Jesus, ang napakaraming tao, umakyat siya sa mundo, pagkaupo niya, lumapit sa kanya ang mga alagad. Ibig sabihin, nasa front seat. Yung mga alagad. Wala naman talaga ibang aasahan niyo, kundi talagang sila ang audience. Ano? Diba? Mapalad tayo hindi dahil nakaakyat o nakarating na tayo sa gusto nating puntahan, mga kapatid. Mapalad tayo kung may mga magulang tayong hanggang ngayon naghahanap buhay pa din. Mapalad din ang mga magulang kung mga anak natin, ako na po ang sasagot sa miracle bill natin, Mati. Nay, ako naman din po ang sasagot ng water bill natin. Napakasarap yata gano'n, di ba? Di ba? Pinaghahati-hatian nila. Yung panahon na yung kanilang, sabi ni Vic Soto? Di ba? Hindi raw natutumpasan ng pera kundi sana tayo mga anak, pagdating ng panahon, na hindi na ng ating mga anak, magulang, tatay namin, patanda na ng patanda, pahina na ng pahina, paugot-ugot na sila ng paugot, hanggang humahawak na sila ng tungkod, ng baston. Tayo naman, hindi dahil sabi na, hindi dahil kailangan gawin natin investment yung ating mga anak. Gusto niyo pa ba, mga kapatid, na ako gusto kong matuloy yung batas na hindi rumungkahi? Na kapag hindi natin tinulungan ang ating mga magulang, merong ipapasang provision na ididemanda ng mga magulang ang kanilang mga anak. Tama ba yun o mali? Kayo, sa inyong mga anak, kung tatanungin ko kayo, tama ba yun? Ididemanda pa tayo? Ihahabla pa tayo ng ating mga magulang? Dahil pinabayaan mo parang ligaw na tupa yung magulang mo. Marami pa din sa Yuga, sa Lord of the Harvest. Imagine mga kapatid, 76, nanganganakan pa rin siya. Kapatid po siya ni Palito. Kapatid siya sa ama ni Palito, sa Yuga po napadpad. Naglalakad siya. Mula Yuga, nararating niya hanggang donasyon. Kadalawang baryo yung kanyang nilalakad at the age of 76. Pero ang lakas-lakasan po. Kaya, pagdagaan siya sa harap ng church, dahil yung isang membro doon ay mabila ako sa konseho, dahil meron namang space sa harap.
naka-atras pa siya bago yung kalsada. Wala namang sabi ko, ang mga kapatid ng Romano Katoliko ay nagtitinda ng pismo, nagtitinda ng ano, mga anik-anik na tinitinda. Humingi din ako, meron tayong isang pamilya dapat tulungan. Sino nga ba yun? Ito yung sinasabi, mapalad. Mapalad tayo kung tayo mismo ang gumagawa ng mga kaparaanan para tumulong sa ating mga kapatiran. Hindi natin nililibak, imbis na tulungan, hindi natin niyuyurakan pa. So sa madaling salita, pumayag ng council. Nagtitinda sila ng merienda, suking-suki sa Ate Mary ng fried tofu. Tama ba o mali? May banana Q at kung ano-ano pa. Tingnan niya. May kweng-kweng pa. Ano yung kweng-kweng ba? Namamaba ng mga pangalan niya. Kweng-kweng. Kweng-kweng pa. Pumayag sila. Natulungan ang iglesia kasi yung sinasabi dito, hindi lamang sapat na nababasa natin dito, kundi may mga kaakibat na tanong, sabi niya. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos ang tanong din. Bukod sa Diyos, tayo yung kanyang kamay. Kung ang Diyos ay may mata, tayo yung kanyang mata. Kung ang Diyos ay may paa, tayo yung kanyang mga paa. Kung ang Diyos ay may tainga, tayo yung kanyang mga tainga. Mga kapatid, sabi ko, yung pumungkahi ko, tumulong tayo sa kapatid, hindi ito puro tayo daldal, puro tayo salita. Meeting lang tayo ng meeting, nag-o-observe tayo sa paligid, sino bang dapat natin tulungan, sayang ang laway, meeting lang tayo ng meeting. Pero kailangan din natin maging hindi lamang ang pagiging radikal, kundi sinasabi ni Jesus na maging sensitibo tayo sa kalagayan ng iba. Amen? Sensitibo tayo. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, nalulungkot, sapagkat aaliwi sila ng Diyos. Sino ba yung mga aaliw? Bababa ang Diyos? Hindi. Sa pamamagitan natin malakas, tayo mga malalakas. Kung tayo pinagpala na, kung tayo mapalad na, di ba? Sensitibo din ba tayo para maging kaaliwan ng iba? Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Yun po ang sinasabi sa atin. Bakit nga ba ngayon po, lalo na uso-uso tinatawag natin human trafficking. Di ba? Human trafficking. Pag sinabing human, humus, lupa. Ibig sabihin lupa, soil, human, humus. Yun ang ibig sabihin nun Sa wikang Hebrew, sa wikang Griego, humus, lupa, soil. Tapos ganun ang ating practice sa ating kapwa. Lalo na po, ako ito pag nakakarinig sa balita ng mga bagong provision daw ng mga PWD, ng mga senior, sapagkat alam kong darating din ang panahon. Kami din ay ako din po magiging senior citizen. At excited ako nun. Kasi gusto ko na makakuha ng ID. Para maraming discount sa Jollibee, sa McDo. Saan pa ba? Sa SNR. Bagaman sabi na lang, Pastor, malayo pa. Malayo pa yan. Malayo pa. Pero sabi ko, kahit malayo pa, darating at darating tayo sa kalagayan. Kaya po tayo malungkot. Tayo malulungkot. Hindi lamang yung mga taong nakikita natin sa lipunan, sa gobyerno natin, sa sarap ng buhay, nakakulong ka nga, wala doon special treatment. Walang special treatment, pero ang ganda din ang buhay nila sa loob. Ako, magpapakulong na lang ako. Bakit? Wala kang gagawin sa loob kumain at matulog lang At saka, lumabas tayo, former senator, may bisita ka, dinatapos ako. Former Senator Rodel, nakulong ako. Parang ayaw ko na lumabas. Napakasarap kaya sa loob. Kayo ba, gusto niyo makulong? Ayaw. At talagang halo-halo ang ating damdamin dyan. Dahil alam naman natin kung anong kalagayan sa Lord. Di ba?
Yung nawawalan pinagkakita ng hustisya. Yung sinasabi natin na dapat ay nakakababa, nakakarating. Nalulungkot tayo, nagdidisappoint tayo. Ganito ba? Ako ito lagi kay Senator Erwin Tulfo. Biro mo, kahit yung kanyang pagkailangan ng mga tuyo, nagmamonetize na. Kaya na, 6K, 12K, iniisip ko rin yan pag mag-monetize ako popost ko naman, nauwinom ako ng mga nilagang avocado. Di ba? Puti pa sila. Di ba? Nagmamonetize na. Ganun pa man mga kapatid. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong malungkot. Na dahil sila ay nasa ganitong kalagayan, estado, at tayo naman dito sa baba, mahalaga, mapayapa ang ating kalooban, at sabi ko nga, sabi dito ay mapalad, pinagpala ang mga mahabagin, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila tuturing ng mga anak ng Diyos. Amen? Kaya, alam natin, yung attitude na yan ay iba-iba. Iba-iba po, katulad nyo rin dito, iba-iba kayo ng attitude, iba-iba kayo ng ugali. Kung kaming workers ay tatlong klase na ng ugali, meron kayong pinakikisamahan. Kayo po, ilan tayo dito? Meron pa kayo isang daan dito? Wala. Yung mga 70-80. Meron po ninyo 70 ugali ang pinakikisamahan namin. Pero masaya po kami. Sabi ko nga, nung tanongin ako dito, saan ka? Sa Inaon po. Bakit sa Inaon? Bakit may problema sa Inaon? Ganun lang ang sagot dyan. Kung papiloso po yung tanong, kailangan niya sagutin, papiloso po tama? Bakit may problema pa sa Inaon? Sabi ko, sa Inaon po ako. Nabubusot po kami, mapalad po kami sa Inaon. Amen? May nagbibigay ng bigas. May nagbibigay ng lutong sitaw, ginatang sitaw namin, may sahog na hipon. Hindi po ba? May nagbibigay ng kung ano-ano. Kaya masasabi namin mga kapatid, hindi man kami dekonsye, mapalad po kami, katulad nyo rin. Mapalad kami sapagkat pinagpapala kami ng Inaon. Amen? Huwag tayo malulungkot mga kapatid kung sabihin natin na kung minsan nakakaranas tayo ng para bang hindi na matatapos ito. Para bang kailan tayo giginhawa. Kailan tayo giginhawa, kailan luluwag ang pamumuhay natin. Kaya kung tayo naman ay nasa magandang kalagayan, mapalad naman tayo, huwag naman nating sarili, huwag naman nating angkin lahat. Sapagkat kaya tayo pinagpala ng Diyos, ay sapagkat gusto rin ng Diyos na maging dalo niya tayo ng pagpapala sa iba. Amen? Kaya kanya binubusog Nakita niyo po ba yung human reasoning ngayon, yung logic na yung mga kapatid? Kaya daw tayo pinagpapala ng Diyos ay sapagkat gusto rin ng Diyos na maging pagpapala tayo sa iba. Parang yung mga tao na to, si engineer. Hindi lang niya sinarili yung pagiging marunong sa gitara. Isa niya, pakituro mo gitara. Hindi naman niya sinarili yung pagiging marunong sa drums. Mahusay ito lang. Kaya napaka-mapalad talaga yung mga anak na ginagamit natin sa iglesia. Amen? Kaya huwag natin pinagkakait yung ating mga anak. Hayaan nyo sila pumunta rito. Huwag nyo sinasabing magulo. Baka mas magulo kayo, marilig kayo Hayaan nyo sila pumunta rito. Kaya sabi ko, inaanyayahan namin ng mga kabataan. Kahapon yung ating care group, hindi naman na. Yun ay mga sentiments, mga observation ko lang. Kaya natin yung ating mga anak na maging bahagi ng iglesia nito sapagkat pagdating din ng panahon, sila din ay magiging mapalad sa kanilang buhay. Amen? Hindi niyo po pagsisisihan yun mga kapatid. Ibinabahagi naman ni Engineer yung kanyang karunong, ibahagi din natin. Kung tayo pinagpala, lalo-lalo na sa ating mga anak, huwag nating pagkakaitan yung ating mga magulang. Huwag natin silang pagdadamutan. Lalo-lalo na kung pinagpapala kayo, pagkatapos na kayo mag-aral,
at nagkaroon ng establisadong hanap buhay. Amen? Sige. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka. Mapalad ka. Sapagkat lumulusog ka. At mas higit na magiging mapalad ka. Hindi lamang sa taong 2026, kundi sa maraming taon pa ang iyong buhay. Amen? Alapakan natin ang Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Muli ang paalala ko sa aking mga announcement kanina, mga kapatid, tulungan po natin, pagkaisahan natin, pagtsaga natin ipunin ang ating alkansya na magsisimula sa Feb 18 hanggang sa April 5. Amen. Meron po ba magbibigay ng testimony? Wala na po ay tawagin ko na. Pwede po makatubag dito sa itaas. Dalawang pisayas natin. Sige po, volunteer na kayo. O tawagin ko sa pangalan. Si Ate Aimee, tawagin ko si Ate Aimee. At si Buelito. Si Buelito. At tamangin tayo kanyang new haircut. Sige po. Kaya natin yung ating mga liturhiya, yung ating nandito sa big screen. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat, matuwid at aming katungkulan sa lahat ng oras at sa lahat ng dako, kami ay mapagpasalamat sa iyo. O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Sa kasamahan ng mga anghel tayo po lahat, at ng mga arkanghel at ng buong talalitan. Aming pinupuri at pinadakila ang ngalan ng banal. Aming pinupuri ka sinasabi, banal, banal, banal. Panginoon Diyos na mahugbo, langit at ang mga lupa ay puspos ng iyong kaluwalhatian. Luwalhati sa iyo, O Panginoon, atas-taasan. Amen. Sapagkat mayroong isa lamang pinapay at bumabagwag sa langit, tayo marami ay isang katawan lamang sapagkat nakikibahagi tayo lahat sa isang pinatay. Isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo ang tinapay na ating pinagpapasalamat. Isang pakikibahagi din sa dugo ni Kristo bilang sagisa o simbolo. Ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang buhay para sa lahat na tinatanggap natin kay Jesus. Ito ang sarong ipinagpapasalamat natin. Amen. Mga minamahal, sa parsilan ni Jesus, nagliwanag ang ating buhay. Sa kanilang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng bagong buhay. Sa kanilang muling pagkabuhay, tayo ay nagtagumpay. Atin ngayong saysayin ang ating pananampalataya kay Jesucristo. Tayo lang. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay buhay. Sige po, kayo po ay aming lugod na inalihahan at tumanggap nito mga sabisag ng katawan ng tugo bilang isang iglesia. So, natin sa mga bata. Salamat po. Kuya Jerry. Sige po, natin ang ilapit sa mga bata. Salamat. Tinatawag natin sila yung pinabukasan ng iglesia. Ang panahon,
Panginoon Kristo, sa pagkatulad ng kanyang sinabi, hayaan ninyo lumapit sa akin mga bata, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Malayo po ninyo ang mga bata ito, natin ng Diyos. Kami po sila dinudulog sa iyo. Patuloy na maingatan sila, maalagaan sila, maitulong sa kanila ang pananampalataya, ang iglesia na kanilang tawirin ko lang at lumakas sila na tulay na mga nagad po ninyo sa lipunan. Amen. Amen. Sige, makakatayo po. Sige po. Tawagin natin ang mga young people natin na sumang-ayon sa kanilang entry offering sa pamamagitan ng MYF Club. Mga kapatid, una sa mga kabataan, naalala niyo yung sermon message ni Kuya Marvin Santos last Sunday. Dalawa yung kanyang audience noong linggo. Ang usap niya mga kabataan at tayo mga adult, tayo mga magulang. Mga kabataan ito na abala sa kanilang nag-aaral, ganun pa ay hindi tayo naniniwala na ito lang ang kanilang ginagawa, kundi alam nila kung ano kanilang mga prioridad. Hindi lang ang eskwelahan, pamilya, hindi higit sa lahat ang iglesia na nag-aalaga sa inyo. Palahin kayo mga young people. Amen. So, mga mayaf natin. Sa kasalukuyan ay nakita natin ang direksyon ng paglilingkod ng mga maya dahil sila po'y nakaharap sa obligasyon ng pamilya. Nakikita ko yung kanilang commitment. Bagamat hindi lahat, pero patuloy na nag-aanyaya sa inyo. Alam natin, depende sa oras ng inyong trabaho. Night shift, day shift, kuya. Pero ang gusto mong magbigay sa akin ng pagkakataon na mas mabuo pa, mabuklod pa ang mga mayaf na ito. Nagpalain po kayo, maging mabuting asawa kayo sa inyong mga kabiyak. Sa mga single pa, ang Diyos na po ang naglalaan ng para sa inyo. Huwag po kayo mainip. Parating na po, na-delay lang sa baka nasa China pa yung inyong inihintay. Ano po, ipagkakaloobin ng Diyos para sa mga single. Pagpalain kayo, mga mayan. Amen. Lagi natin ang mga adult natin sa mga seniors at PWDs. Ayan sila, huwag natin baliwalain ang mga wisdom ng mga adult natin, seniors. May wisdom po sila, huwag nagsalita. Sa mga meetings natin, kailangan pa rin natin silang inaabang. Tinatanong, inukonsulta. Hindi dahil tayong mga leaders ngayon sa mga bagong panahon ay marami nang alam. Pagpunin yung pagmalakihan. Pagpunin yung pagmalakihan dahil tayo nag-aaral, dahil tayo ay digital age na, dahil tayo naka-wifi na, huwag po natin ipagmalakihan. Wala tayo ngayon, wala ang iglesia nito na tinawag kung hindi pinasigulan at nagmalasakit ang ating mga unang-unang opisyalis ng iglesia. Nandiyan sila, magtanong tayo, hindi lamang puro desisyon natin ang ating sinasaalang-alang. Amen. Pagpalain po kayo, pala ng ating mga elders sa ating mga magulang. Kulang pa po, kulang pa.
mas inuuna ng Diyos ang nasa huli. Mas pinahahalagahan ng Diyos ang mga naaaba, tinatapos kaysa sa mga tao nasa mataas na kalagayan. Amen. Ang mga kalalakihan natin, nakasama natin every Saturday, patuloy lamang tayo magpalakasan sa pamumuno ng ating napakasipag na Pangulo at laging handang manalangin pag natawag. Salamat po at palain kayo ang kalalakihan. Sanay na sila gumising ng alas 5 ng madaling araw. Pagsabat. Pagpalain po kayo mga kalalakihan, mga haligi ng ating tahanan. Amen. Salamat po sa mga leaders na laging magkakisa. Para po sa awit ng pasasalamat at pagtatalaga, awitin po natin ang Hymn of Praise.
gawain, sa lahat ng aming obligasyon. Salamat po sapagkat muli ay aming nakasama ka at nakatagpo ka sa mga sandaling ito. Salamat po, Dakilang Diyos, sapagkat muli mo kaming pinaalalahanan na hindi lamang ang sarili namin ang aming inuuna. Minsan ay kailangan namin lumayo, ma-detach kami sa pagnanasa ng lupa, sa pagnanasa ng kalikasan, lalong higit po, iba't iba na ang mga nagiging pangyayari at kaganapan sa aming kapaligiran, sa aming mundo. Makita namin, Dakilang Diyos, na ang beatitudes, ang pagiging mapalad, ay hindi lamang sapagkat nairaos namin o nasa magandang kalagayan na kami. Kundi kailangan din namin tumanaw, kailangan namin maging sensitibo sa kung ano ang obligasyon namin bilang inyong mga anak. Salamat po, Dakilang Diyos, dahil ikaw na mismong Diyos ang unang nagmalasakit sa mga tao ito na hindi pinapansin ng lipunan. Ikaw mismo ang tumawag sa kanila. Ikaw mismo ang unang-unang kumukupok sa kanila, lumalapit sa kanila, nang walang pandidiri, nang walang pinipili, kundi ikaw ay para sa lahat. Lalo higit po sa mga inaapi, sa mga nililiba, lalo higit sa mga taong pinagwiwika ng masakit na salita, lalo sa mga taong pinagdadamutan ng lipunan, lalo na po sa kalagayan ng aming pamahalaan ng gobyerno ng Pilipinas. Nawa po, Dakilang Diyos, ay ang kanilang mga panalangin sa tuwing may sesyon naway talagang tumitingo sa kanilang puso. Madalas ang kanilang sesyon, pag-aaral tungkol sa mga budgets ng aming bansa, pero ito pala ay kinakain lamang ng mga tao ito. Ibinubulsa, ninanakaw, at pati ang mga tao nasa mahirap na kalagayan, lalo na po ang mga binabaha. Ganito ang nangyayari sa kanilang kalagayan. Nawa, Dakilang Diyos, hindi palaging nakasentro sa amin, kundi magkaroon naman kami ng pakialam sa nangyayari, lalo higit sa aming pamilya, sa aming personal na buhay, pribadong buhay. Masyado ng mataas kung kami makikialam pa sa kanila. Ano ang aming obligasyon? Paano kami magiging pagpapala sa iba? Paano magiging pagpapala ang aming buhay sa aming kapitbahay? Nawa po, hindi lamang kami dito nagpapakita ng kami mga banal, sapagkat inyong sinabi, ang mga sulat ni Pablo, sulat ni Mateo, kayong mga banal, ibig sabihin mga buhay po sila. Hindi namin kailangan maging banal kung kami mga patay na. Kundi ngayon pa lamang ay patunayan namin sa gawa na kami talaga inyong mga banal, binanal sa inyong wangis na Diyos. Maraming salamat po sapagkat ito'y usaping puso na hindi naman ay buwan ng pag-ibig, ang buwan ng Pebrero, at sana po ay maramdaman ito ng aming puso. Hindi lamang sa pamamagitan ng muso, kundi laging puso ang umiiran kung paano kami magiging mapalad at Diyos. Tunay na inyong sinabi, mapalad kami sapagkat mas inuunan ninyo ang mga aba, ang mahihirap, ang mga nasa uli ay sa inyong inuuna, at ang laging nagpapatiuna, ang laging gustong nasa una ay sa inyong inihuhuli, sapagkat palaging sarili lamang nila ang kanilang iniisip. Maraming salamat po. Ang pagiging mapalad ay sa malawak na kalagayan, mapalad sa pamilya kung ang aming mga anak ay naaruga namin ng maayos. Mapalad kami kung may asawa kaming maasikaso. Mapalad kami, nawa, kung kami inaasikaso, huwag na kaming magbigay ng sakit ng ulo, sapagkat gano'n na lamang ang kanilang pagmamahal sa pamilya. Kailangan pahalagahan din namin ang mga taong nagpapahalaga sa amin na parang kami napakamanhid na, wala nang nasobrahan na, sa anesthesia lang para hindi kami makaramdam na Dakilang Diyos.
Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin at talagang mas pinahahalagahan ninyo ang mga aba, ang may karamdaman, ang talagang walang-wala. Hindi ito sa mga taong meron na. Pero alam din namin ang kalagayan nila. Nagdadalamhati ang aming panalangin din para kay Kuya Rara Infantado na ngayon po yung nasa St. Luke's. At isang kritikal na kalagayan sa kanyang ulo. Pumutok ang isa sa mga ugat. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat isa po siya sa nagpaaral sa akin hanggang makatapos kami sa Wesley Seminary sa Kabanatuan at hanggang bago siya dalhin sa St. Luke's ay gawin din ang kanyang pagmamahal sa aking may bahay sa Ate Merly. Dalangin namin dakilang Diyos ang dumadaan sa mga ganitong kalagayan. Ang mga elders namin ang dumadaan din sa mga karamdaman pisikal. Pero tulad ng inyong sinabi, mapalad kaming nahahapis, mapalad kaming nalulungkot, mapalad kaming nagdadalamhati sapagkat ikaw unang-unang dumadami sa aming Panginoon. Salamat po. Patuloy namin maranasan ang pagdadamayan sa isa't isa. Lalo higit sa panahon ito ng Kwaresma sa darating na February 18 hanggang April 5. Sa iyo ang pulihan, sa iyong atapatan, sa iyong kagalangan dakilang Diyos. Napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon. Huwag namin sasabihin kami, Aba, huwag namin sasabihin kami naghihirap sapagkat meron kaming choice, Panginoon, upang iangat ang aming sarili sapagkat namin ka upang kami tulungan sa lahat ng sandali. Salamat din po sa pagtanggap ng bawat isa ng Santa Cena na ito. Nawa ito'y nasa puso namin. Paglabas namin ng templo ito ay magkaroon, makita sa amin ang pagbabago sa pananalita, sa pagtrato sa aming kapitbahay. Dakilang Diyos, lalo higit sa panahon ng Kwaresma, maghinay-hinay kami sa mga ugali na ipapakita namin sa aming kapwa. Ito pong aming samang dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen. Pero paglabas natin at pag-uwi, nagpapatuloy ang ating paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Maranasan natin sa pagitan ng mahabaging Ama, patuloy na iligap ang kanyang sa atin at mapuno ng pag-asa, lalong higit sa mga hapis at maralita. Samahan tayo sa pagitan ng kanyang Panginoon Kristo at kaaliwan na nagmagsilbing kaaliwan sa ating mga tahanan mula ngayon at magpakailan pa man. Amen.
May nais na sumama sa atin sa dulong malambot. Welcome po kayo kung sino man ang gusto sumama.